pag napakinggan niyo yung El Shaddai na pangalan na yun, may punto rin kasi ang ibig sabihin ng El Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dati na po yung pangalan na yun. Ano po? Okay. Yun ang nakilala. Tapos, pinalitan yung pangalan ni Abraham, dinagdagan ng ilang letra, ang ibig sabihin na ngayon ng Abraham ay magiging ama ka. Ibig sabihin, kasi dati ang pangalan ni Abraham lang, ama lang siya noong tribu niya. Kasi noong araw tribu niya. Ngayon, papalitan ng Abraham kasi magkakaroon siya ng maraming lahi. Hindi po tayo kasama doon sa lahi niya. Ano po? Hindi po tayo kasama sa lahi niya. Masakit pa niya isipin. Hindi po sa atin nag-originate ang pananampalataya. Nag-originate yan kay Abraham. Amen. At doon po, nagsimula ng intindihin ganun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Kaya tawag sa kanya Ama ng pananampalataya. Now, yung salitang Ama o Father, ang ibig sabihin po niya, pinagmulan. Sa English po ay source. Tandaan po ninyo yung mga meaning niya. Kaya pag tinawag mo ang Diyos bilang Father, ibig sabihin siya yung pinagmulan o source. Naintindihan po ninyo? Amang makapangyarihan sa lahat. Yung anak, papaliwanag ko sa inyo, iba po ang pagkaunawa ng kasalukuyan doon sa salitang anak. Pero dito pa lang, source. Pinagmulan. Kaya pag nalalangin ang Panginoon Ama, sumasalangit, anong ibig sabihin po ng mga kapatid? Ama na pinagmulan ng lahat na sumasalangit. Mag-iingat po sa paggamit ng Ama. Pag ang tatay mo tinawag mo Ama o tatay, anong ibig sabihin? Sa kanya ka nanggaling. Tama? Hindi kayo sa nanay nanggaling. Kaya magkaiba sila ng tawag. Ha? Kahit kailan, hindi pwedeng tawagan ng babae na ama. Kasi hindi naman sa babae nanggaling. Alam naman ninyo yan. Kahit sa reproduction, ang sibilya magagaling sa lalaki, ang babae magiging instrumento ng pagkalalang o pagsilang ng kanilang magiging anak. So, ang ama lamang po isa, pag sinabing walang hanggang ama o walang ibang ama, ibig sabihin, isa lang po talaga ang pinagmulan. Kaya sa Biblia, makikita ninyo mga kapatid, ang Diyos tinatawag na ama kasi sa Kanya talaga nagsimula ang lahat ng bagay. Yan yun po. Kahit tingnan niyo sa original yan, Father literally means source. Ama? Okay? Naintindihan po ninyo? Nililiwanag natin. Ang tanong, bakit tinawag na ama ng pananampalataya si Abraham? Tinawag rin po siya ama. Ano po? Ama. Ibig sabihin sa kanya nanggaling, sa kanya nagsimula yung pananampalataya nga sa atin ngayon. Paano nangyari yun? Masasagot po ba ninyo? Pag hindi po, tayo nalalangin na. Sister Mistake, palagay mo, bakit siya naging ama ng pananampalataya? Ulitin ko. Ang meaning ng pananampalataya, paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Alam ko, pambihira, hirap na. At naniniwala ka sa inasahan mo, mangyayari. Yun lang po ang meaning ng faith. Ano po? Bakit siya naging ama ng pananampalataya? Dapat maintindihan natin. Kasi, ma'am, siya yung unang nakinig. Siya ba ang unang nakapakinig sa tinig ng Panginoong Diyos? Hindi po. Si Adan po ang kauna-unahan. Tapos yung mga sumunod pa. Alam niyo, haba ng palistahan nun na hindi natin kilala kung sino yung mga nakasulat na. May 900 years, may 0. So, lahat sila na rin yung nandinig ng Panginoon. Pero hindi sila ang tinawag na ama
mabuti? Ano pa? Lahi. Ang sagot mo ni Ate ay bibigyan natin ng puntos. 70%. Yan. Tama po yun. Dadagdagan pa. Sister, tanongin muna natin ng mga sister. Bakit nga po? Di ba, tinanong natin ang panampalataya, hindi nakikita. Tapos aasahan mo yung, hindi mo naman alam kung mangyayari. Yun ang panampalataya. Hindi ko naririnig. Tony. Ay, alam mo ba? Ano? Di ba dinala po siya dun sa isang lugar ng si God po? And then dun sabi na po, Tama. Sige, tuloy. Ito na eh. spread po siya ng gospel po. And spread na po yung gospel dun sa mga next generation. Okay. Dagdagan natin ng puntos. 80% na. Ayun, may puntos siya. Dahil katabi nga si Sister Piling, hingan ka ni Tony. Sister Piling, tama po yung sinabi niya, ha? Pumunta siya sa isang lugar na kahit kailan hindi pa niya nakikita, sumunod siya, pananampalataya po. Next po, meron pa? Sumusunod po siya sa TV. Sa naririnig. Pero hindi niya nakikita. 90% na yan. Galing ng ating, ito na siguro magbibigay ng 100. Ano yun? Si Sakyo, nanay niya. Si Saak. Bibigyan kita ng punto. 99. Tama yung sinabi niya, 99. Hindi ko lang tanong si Pastor Etek, siya kung nasagot na ito. Sweetheart, teka. 1% na lang ang hinihingi. Pag hindi mo nasagot siya, wala kang ulam mamaya. Hindi, sinabi nila. Binanggit niya na eh. Naialay niya daw yung anak niya na hindi niya alam kung ang gagawin. Kasi naroon po yun, yung po sekreto talaga na yung sinabi niya. At wala tayo noon. Wala tayong anak. Kaya na, binanggit ka ng puntos. Pero nagkanak tayo. Hindi galing sa atin. Pananampalataya, mabigat yan eh, no? Pag-inalin ko sa atin, di ba? Kasi tinatanong na natin, Jeng, 1%. Kasi nagkakilala ko sinasasalita sa Diyos. Ayun na nga, kanina, nabanggit na yan, nabanggit na. Yung Try lang po. Tanggap niya po lahat. Tinatanggap niya po lahat ng pinapagawa. Or sinusunod. bibigyan kita, 0.5 na lang. Konti na lang. Sino ba? No, huwag mo munang isasara ng ato. Baka kami may iwanan ng sagot. Pag pinasa na yung statistic, balik ko din sa'yo. Nainitan ka na. Ayun, meron. Kasi ang sabi ng Panginoon na hindi ko binanggit kanina, sa langit magsisimula ang mga bansa. Paano magsisimula? Ibao yung asawa niyang si Sarah. At si Abraham ay 75 years old noong time na yun. Ako nga po 63 lang, wala na akong ibuga sa sexual life. Si 75 na. Tapos bawag pa si Sarah. Tapos ang sabi ng Diyos, tama naman sinabi niyo, nakikinig si Abraham, yan ang susi kasi, di ba? Ang panampalataya nagsisimula sa pakikinig. Nakikinig niya, naiintindihan niya. Ang tanging maganda kay Abraham, nung sinabi ng Diyos, magiging ama ka. Anong sagot ni Abraham? Okay. Wala na tanong kung paano. Ipauwi.
nagli ang kanyang asawa na bao. 100 years old na po si Abraham. 25 years ang lumipas. 100 years old si Abraham, 75 si Sarah nung nabuntis. Paano mabubuntis ang isang bao? Pero nagulat sila. Dahil nabuntis. Amen? Ganun ba kasimple ang pananampalataya? Sa amin po, sa Borong, ang sagot po namin yan eh, may ibig sa Hindi nga. hindi nga. Ginawa ba ni Sarah yan? Yes. Natawa po siya. Natawa po siya. Kaya ang pangalan ng anak niya ay Isaac. Ang ibig sabihin po ng pangalan ay Isaac, nagtawa ka. Yun po ang meaning ng salitang Isaac. Para ma-remind siya na pinagtawanan mo ang sinabi ng anghel sa iyo. Amen. Na magkasabi sa isang taon, may anak ka na, natawa. So, ganun po yun, no? Yun yung taktaw. So, kaya sila naging ama, ina ng pananampalataya. Hindi po basta-basta. Okay? So, nagkaroon ng ganyan. Putulin na natin yung istorya. Dumami na po sila. Nagsimula po sila, around 35 po yata sila. 30 to 35 na tao. Hanggang sila ay naging kalahating milyon. Kasama na po yung panahon ni Moses ko. Ayan na. Sige, pag hindi pa mo kayo walang palta. Ilan na ba anak mo? Ilan na anak mo ngayon? Nananampalataya ka, pwede ko maligtayan. Mahirap sagutin. So yun po yung basic meaning ng pananampalataya na po. Hindi basta-basta yan nagaganap. At paano naman pumasa si Abraham? Paano siya pumasa? Walang makasasagot ng tama nito maliban sa Panginoon ko. Kasi siya po ang tumawag. Siya ang namili. Wala po tayong masasagot. Ngayon, sa panahon natin ngayon, bakit tayo natin? Kung tatanungin natin ang ating sarili at ang mga kapitbahay natin, mga marites at todes, iisa ang sagot. Ang pipiliin niya, yung itsurang yan, yung ganito, pipiliin ba ng Panginoon yan? Di ba? Napakahirap eh. So, sino lang nakakala ba tayo na rito? Ang Diyos lang po. Ang Diyos lang po talaga yan. Yan ang isang katotohanan ng tanggapin mo ng daigdig na ito, ng salibutan ito, wala silang magagawa. Amen. Kung gusto nila mag-email sila doon sa Diyos, tanongin nila sila magtanong. Huwag natin kung questionin ang Diyos sa pamamagitan ng sarili natin. Bakit tayo narito? Huwag po. Kasi napakaliwanag na si David, dinami-dami sa daigdig nito, bakit tayo pangaba? Okay? O, ngiti-ngitian natin yung mga katabi natin. Yan. So, diba? Yan. Ang dami natin dati rito, amen? Yung iba na mahiga na, okay yun. Yung iba na wala naman, ayun ang hindi na okay. Kasi hindi na natin alam ang dahilan to. Huwag natin mag-question, bakit nawala yung iba, huwag din po. Ang mahalaga, nandito pa tayo. Yun ang naman ang ating nandito. Okay? Now, nandito tayo ngayon. Ano ngayon ang gagawin natin? Nung nabuhay si Abraham po, wala pa pong kautusan. Ano po? Wala po pong kautusan. Wala pa yung 10 commandments. Wala po yun. Pero nabubuhay sila ng maayos. Nabubuhay po sila ng maayos. Nagka-problema po sila nang sila na po ay dumami. Ganyan po sa church. Kapag konti pa, ayos pa yan. Pag dumadami na yan, magkakaproblema na yan. Kahit naman sa pamilya, hindi po ba ganyan? Pag kayo palang mag-asawa, ang sweet ninyo.
Pag isa na anak niya, sweet pa rin kayo, dalawa, sweet pa rin. Pag tatlo, apat, lima, anim, pito, wala na, nag-iiba na ang takbo. Bakit nga ba pag nagdumadami, nagkakaroon ngayon ng problema? Amen. At ang isang solusyon ng Panginoong Diyos dyan, pag marami na, bibigyan na yan ng kaayusan. Kaayusan ako. At ang kaayusan ay nagagawa lang sa pamamagitan ng pagpasa ng mga batas. Diba? Alituntunin. Susunod kayo dyan. Para lang sa ganon, magkaroon po kayo ng kaayusan. Pag hindi ninyo yan sinunod, mawawala kayo sa ayusan. Diyan po ang trabaho ng kautusan. Order. Pero kahit kailan ang kautusan, hindi makapagbibigay sa atin ng buhay. In fact, yung kinatatakutan pa nga ang nangyari. Dahil sa kautusan, pumasok ang paglabar at ang paglabar nagbubunga ng kamatayan. Yung ba naging resulta? Kaya inalis na rin yung kautusan, napalik na uli sa grace. Ano yung grace? Sa Tagalog? Habag. Habag-awa na ng Panginoon. Hirap talaga tayo. Bakit nahihirapan ng tao? May kautusan na, bakit nahihirapan pa siya? Bakit? Tama po yun. Hindi niya kaya. Sorry, bakit hindi niya masunod? Sakit sa ulo, di ba? Bakit hindi niya masunod? Sa ngayon na lang nakalagay doon, bawal tumawid dito. Tatawid o hindi? Tatawid at tatawid na. Amen? Di ba sa kalsada po maraming buhir, pedestrian, o sino sa atin ang tumatawid doon? Wala. Kaya nilagyan doon, para makita, sa totoo, para makita kung sino susunod, hindi lang naman po yun. Makita niyo marami ang hindi sumusunod. Yun po yun, tawiran lang. Sinabing, may pina po tayo. May sisingit at sisingit talaga. Bukas eleksyon. Observa ninyo, may sisingit at may sisingit. Talagang yung ano lang, pagsuway. Saan natin ngayon nakuha yung espiritu ng pagsuway? Ulitin ko, may Diyos ka na, tinawag ka na, pero bakit nandun pa rin ang espiritu ng pagsuway? Di ba niya napasin ang lahat ng nasa kulungan ay sumuway? Doon sa mga nakatula na, hindi naman lahat nun ay nakatula naman no? They are innocent and they're proven guilty, sabi na. So, yung mga nakatula na ron, may magagawa pa ba sila? Doon na lang sila, nakatula na lang sila. Amen? Ano na lang ang natitira sa kanila? Ano lang natitira sa mga nakakulong? Ewan ko, pastor, ba't kami tinatanong? Hindi mo kami nakakulong O, akala lang natin yun, no? Pero yung kalagayan nila at kalagayan ng nasa atin, ang pinagkaiba lang natin sila, napatunayan na ikaw, hindi pa. Medyo ano yun, no? Matindi yun. Okay. Kapag napatunayan nagkamali ka na, ano ang susunod? Sabi ng Biblia, sa lahat na nagkasala dapat sila ay mamatay. Yun yung una Yun yung unang ano. Pero hindi na po ngayon ganon. Nakakaroon na po tayo ng habag. Kaya meron po tayo tinatawag na rehabilitation. Yung lahat na napatunayan nagkamali, kundi lang naman siya, bakit wala nang kamatayan sa atin, ano? Halimbawa, mapanusahan siyang habang buhay, ano gagawin niya? Doon. Habang buhay siya, nakakulong. Kailan lang siya pwedeng lumaya? Pag namatay. Ha? Pag namatay. Pag namatay na siya, lalabas na po siya. Ang ganda, nakakahon-pahon. Mabibili siya kung siya susunugin, kung siya ibabaon sa lupa. Hindi. Tama? Matingin sa akin.
Diba? Gawin po. Pero ganun nga ba po ang ginagawa sa ngayon? Dahil nakakilala na rin sa Diyos ang nandoon sa Muntinlupa, di ba? Meron na rin pastor, may pare na rin po na nangarap. Ano kayo ang ginagawa? Hihintayin pa bang mamatay yung mga tao ngayon? Hihintayin pa po bang mamatay? Di ba hindi? Ang tawag po natin doon ay rehabilitation. Sa bawat tulungan po, may programa po ngayon na ayusin na po nila. Kasi naman ko, pwede pa nilang ayusin ang kanilang mga nasirang buhay. Gano'n na po ngayon. May nagsiseminar puro, may nangangaral na puro. Nang sa ganun, kahit sila po ay napatunayan nagkasala, ay maramdaman nila na ang buhay ay hindi pa huli. Amen. Anong katunayan na may pag-asa? Kahit po yan na sentensya na ganyan, meron po tayo tinatag na parol. Yung parol, yan. Bibigyan ka ngayon ng sa loob na 10 taon, talaga nakita ng pagbabago, bibigyan ka ngayon ng pagkakataon. Palalapasin ka sa sali. Under parol. Pag wala ka ng ginawang masama sa labas, bibigyan ka nila ng panahon, maaaring bigyan ka ng presidential pardon. Nabawal si Presidente. Pwede niyang sabihin na, Palayain. pwede na po gumaya na yan. Kasi napatunayan na po, palalayain na po yan. Pero panibago. Siya ba yun? Hindi na po. Alam niyo, ginagawa ng biniliprison, sinusulong na po ang lahat ng kanyang records. Wala na po yun. Kasi napagkusahan niya. Ang tangkas pa na napalatay, kinakailangan pa ba tayo ito? Ganyan din po ang proseso ginamit pagdating sa pananampalataya. Amen? May bibigyan ka rin ng pagkakataon na magsisi. Ano ang pagsisisi? Magbago ng isip. May nangyayari pa pag nagbabago ng isip lang? Ang tao tanda natin pagbago ng isip. So, anong solusyon sa atin? Hindi po magbabago ang proseso po. Anong solusyon sa atin? Anong solusyon? Yung pinag-usapan natin, hindi po yan nagbabago. Ano po? Kaysa kulungan, kaysa dyan. Ano problema? Kanina, nagbiro lang ako para siya dapat mamatay na siya. Di ba? Saka lang siya lalabas sa kulungan. Dami. Ang gagawin yun. Sa pananampalataya, ganun din po ba ang sinasabi ng Biblia? Ganun din po. Binasa na po natin kanina. Kinakailangan mo mamatay. Mamatay na sana tayong lahat. Sakit po kaya. Tama po ba yung doktrina niya o hindi? Maaaring maging questionable. Pero, bakit kinakailangan pang mamatay ng Panginoong Hesus? Kung hindi, yun ang solusyon. Madaling salita po mga kapatid. Papasok ang pananampalataya mo dito kasi naniniwala ka na ang kamatayan ng Panginoon Kristo sa Krus ay bunga ng katalinuhan ng Panginoong Diyos. Wala pong nakaisip niya kahit sa natin tingnan, wala po. Kasi noon, pag nagkasala ka, patay. Pag nagkamali, patay. Pag nagkulang, patay. Puro patay. Patay. Pag nagkaganon, ano mangyayari? Maubos. Mapo. Tama? At kapag naubos na ang lahat ng tao sa daigdig nito, sino makakaroon ng... Sino maapektuhan? Sino maapektuhan? Dapat yung ma-realize yan. Kaya ang John 3:16, mga kapatid, pagbuhusan ninyo ng atensyon sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos kanino. Ano ibig sabihin ng sanlibutan doon? Ng kanyang nilikha.
Isipin mo, nilikha mo ang tao, tapos lahat ng nilikha mo mawawala. Tayo na ng tao, anak mo nang galing sa iyo. Tama. Tapos mamamatay. Kami naranasan namin, hindi ba naranasan? Pag namatay ang anak mo, ano papasok sa isip? Meron pa may gusto na gano'n. Wala. Saan natin nakuha yung gano'ng damdamin sa malaki na? Panginoon. May pinanggalingan yun. Kaya yan sa system, huwag din yung basta-basta i-interpret na ano. Doon na nagpapakilala. No? Na mahalaga tayo, mahalaga ang tao sa Panginoon Diyos. Sabi nga, man is the most perfect creation ng Panginoon. Siya po ang pinakang magandang nilalang ng Diyos. Effective nito. Kasi po yan, sa totoo sa spiritual, ang demonyo, hindi po nila kayang gumawa ng ganyan. Ang Diyos na po ang gumawa niya. Kaya si Kay, ginawa yan. Pero pag nawala yan, magugusto ba ng nanay? Hindi. Pag nawala ba si Noah? Nawala ka na rin ng anak, ano? Di ba masakit? Sila sister, nawala na rin. Tayo, nawala na rin. Masakit sa kalooban. Ang Diyos pa kaya, mga kapatid? Kaya nga yung for God, so loved the world. Ayaw niya yan. Ano na lang ginawa ng Panginoong Diyos? Tignan niyo yung wisdom ng Panginoon. Ginawa ng Panginoong Diyos. Pinadala na lang niya ang sinuko na ang kanyang buktong na anak. Yung salitang buktong na anak, lilinawin pa rin po natin yan sa pagdating ng mga panahon. Yung buktong na anak na lang ang siyang mamamatay para sa lahat. Para isang beses na lang ang pamatayan. Amen. Tama? Nasaan ang wisdom doon? Matalino ba ako, Pastor, pag namatay? Ibig niyo sabihin, Pastor, genius lahat ng killer. Di ba? Yung mga killer, pinatay. Uy, alam ka, napakatalino, bakit pinatay mo yung masama? Tama yan. Pwede ba yun? Alin itong isang bagay ang hindi nila kayang gayahin sa Panginoon Diyos? Kahit patay mo lang siya. Ha? Yan, buhayin mo muli. Wala pa akong nakakagawa niya. Yan po, bagay hindi ninyo alam ito, yan po ang isa sa ikinagulat ni Satanas. Ang trabaho po kasi ni Satanas, kontrahin. Salitang Satan means kontra. Amen? Yun po ang salitang Satan, hindi po yan tao. Ang Satan po ay Espiritu. Ang ibig sabihin ng Espiritu ng Satan, taga-kontra. Di ba, sinabi ng Panginoon Diyos sa kanan. Ano sasabihin niya? Sa kaliwa. Sasabihin ng Panginoon, tumaas ka. Sasabihin ng Satanas, ganun po, yun po si Satanas. Amen? Amen? Kaya sa mag-asawa, pag nagkontrahan kayo, isa dyan ang Sino kaya? Mag-jack and pull na lang yung dalawa. Di ba? Basta nagkontrahan po yan. Tatawa kayo ba? Alam mo na inyo, sa ibang religion, like for example, religion ng Chinese, makikita niyo yung meron silang bilog, tapos may symbol doon na yung isa pula, yung isa blue. Wala kasi mong pag-drawing. Ginagamit sa pungsoy. Ang tawag po nila doon, the balance of good and evil. Yun ang paniniwala. Ano tawag doon? Yin-yang. Ayun. Yin and yang. Yin-yang, oo. Ang tawag doon. Ano po yun yung bilog, tapos may parang hati sa gitna na dalawang ano na. Yung isa kulay blue, yung isa kulay red. Dapat daw balance yun. Kasi napunan nila na pag may masama, may katapat na mabuti. Pag may mabuti, may katapat na masasabi nila, o tingnan niyo, buhay ninyo. Ano buhay natin? Lahat ba nang nangyayari sa buhay natin ay masama?
Hindi, may mabuti. Pero baliktarin mo, lahat pa naman nangyayari sa buhay natin ay mabuti. Hindi, palagi may sama, may masama. Naniniwala kayo doon mga kapatid? Huwag kayo maniwala doon. Kasi yun ay analysis lang ng mga philosophy. O si Kuya po kasi yun eh. Ha? Hindi ba sabi pastor, sabi ng Panginoon eh, pag sinampal ka sa kanan, bigay mo yung kaliwa, ganun ba ang ibig sabihin, no? Hindi, ang ibig sabihin, huwag kang gaganti. O sabi sa'yo eh, mali si pastor eh. Pag sinampal ka sa kanan, sampal ka rin sa kaliwa. Maraming filosofiya kasing gano'n. Wala pong gano'n. Wala pa pong nakagawa kasi na namatay, muling nabuhay. Wala pa pong yan. Kahit saan mo tingnan. Pero, karamihan ng mga reliyoso ng araw, umaasa na pag namatay sila, muli sila mabubuhay. Tingnan ninyo yan sa Egypt, 2,000 years, 5,000 years ang lumipas bago dumating ang Panginoon. Lahat po yan ganyan. Alam ba ninyo, alam ba yung pyramid ng Egypt na ganyan? Yung pyramid po, ano po yun? Cemetery po yun.